Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Job, Kapitulo 40, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Job, ang mapaghanap man ng mali ay mga tuwiran at sa makapangyarihan ay makipaglaban. Sinumang sa Diyos ay nakipagtalo ay dapat sumagot sa tanong na ito. Tumugon naman si Job. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon, God bless. Magandang gabi po sa atin. At ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Book of Job, Kapitulo 40, versikulo 5, 4 hanggang 6. Narito ako, hamak at walang kabuluhan. Wala akong maisasagot. Bibig ay tatakpan, sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, ang sabi na di na uulitin. Ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Buhat sa bagyo, sinagot ni Yahweh si Job. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay aking ibabahagi mula sa Aklat ni Job, Kabanata 40, Talata 7 hanggang 10. Tumayo ka ngayon at magpakalalaki, tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi, ako pa ba ang nais mong palabasing masama upang iyang palitawin na ikaw ang siyang tama? Ang iyong lakas ba ay katulad ng sa Diyos, tinig mo ba'y dumadagundong katulad ng kulog? Kung gayon, balutin mo ang sarili ng dangal at kadakilaan, magbis ka muna ng walhatit kaningningan, ang salita pa mula sa banal na kasulatan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Job, chapter 40, verse 11 to 16. Ipakita mo ang matindi mong galit sa taong mayayabang at ibagsak sila. Wasakin mo ang taong masasama sa kanilang kinatatayuan. Ilibing mo silang lahat sa lupa, sa lugar ng mga patay. Kapag nagawa mo ng mga ito, ako ang pupuri sa iyo, at tatanggapin kong may kakayahan ka na iligtas ang iyong sarili. Tingnan mo ang Behemoth. Nilalang ko rin siya katulad mo. Kumakain ito ng damo na tulad ng baka, ngunit napakalakas nito at napakatibay ng katawan. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Job, chapter 40, verses 17 to 20. Ang tigas ng buntot niya ay cedar ang katulad, ang kanyang mga hitay siksik at matatag. Parang tanso ang kanyang mga buto. Sintigas ng bakal ang kanyang mga braso. Siya ay pangunahin sa mga nilika, ngunit magagapi sa kanya'y lumika. Siya'y nanginginain doon sa mga bundok, doon sa tirahan ng kapwa niya hayop. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po sa ating pagpapatuloy sa pagbabasa po ng Biblia, tayo po ay nasa Job chapter 40. At ang ating pong babasahin ay mula po sa 21 to 24. Sabi po dito, nanirahan siya sa ilalim ng mga punot damo at sa tabi ng mga ilog kung saan maraming halaman. Natatabunan siya ng malalabay na puno at ng mga sangah na akasya. Hindi siya natatakot kahit bumaha ang ilog. Hindi siya natitinag kahit umapaw pa ang Jordan sa bibig niya. Sino kaya makakahuli sa kanya? May makakapiring ba o makakatuhog ba ng kanyang ilong? So dito pinapakita po ng Diyos, no, na talagang may nilalang siya, no, na talagang na may kalakasan na higit na makapangyarihan kaysa sa tao. At dito makikita natin na tinutukoy dito ay yung Behemoth, no. Hindi kumbaga itong klase ng hayop nito ay hindi po kayang kontrolin ito ng tao, no? So, ibig sabihin, hindi po tao yung pinakamatindi. Kumbaga, may mga hayop din na talagang nilikha ang Panginoon na talagang matindi rin yung mga skills nila. So, dito makikita natin na talagang yung Behemoth na nilikha ng Diyos ay may kakayahan siyang proteksyonan yung kanyang sarili sa mga tao. At dito makikita nga natin na sinasabi dito sa Behemoth na to talagang
napakatatag talaga ng klase ng hayop nito. So, ibig sabihin, hindi siya basta-basta nagpapakontrol sa tao. So, dito nagpapakita na ang bihamot na nilikha ng Panginoon ay talagang isang klase siya ng hayop na binigyan ito ng Panginoon ng kakayahan, no? Na mga qualities doon sa kanyang kumbaga sa kanyang katawan na talagang matindi siya, na kumbaga hindi basta-basta kayang gapiin ng tao. So dito makikita natin na ang lahat ng plano ng Panginoon at nais niyang gawin ay nangyayari, no? Kaya ano man yung kanyang gawin, walang makakapaghadlang, walang makakapagpigil. Kung nais niyang likhain ang mga hayop na higit na kumbaga may protection siya sa kanyang sarili na mas mataas do sa tao, eh pwede po itong gawin ng ating Panginoon. At ito ay kamangha-mangha, no? Sapagkat lahat ng ginawa ng ating Panginoon, no? Maging ito ay maging hayop, maging ito ay mga klase ng mga puno, ang lahat po na ito ay kamangha-mangha. So, ibig sabihin, isa lang po ito sa mga nilikha ng Panginoon na kamangha-mangha. So, ibig sabihin, ito po ay mula rin sa ating Panginoon. So, God bless everyone. Ang Panginoon po muli ang mapupurihan.